Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, kung nakita nyo na yung title bro, pag-uusapan natin tong anime na napanood ko, no? Bakit anime, Boss Josh? No? Chill lang kayo, no? Chill lang kayo pare, makaka-relate tayong lahat dito. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill ako 10 toes down. So pare, before natin pag-usapan yan, no, bago natin pag-usapan yan, samahan nyo muna ako, pupunta muna tayo doon sa bahay ko talaga, no, sa bahay ko na kakatapos lang magawa. May mga agenda lang tayong gagawin doon at doon tayo mag-uusap. Okay, so babiyahin na tayo doon. Tara! Pare, nandito na tayo sa bahay, no? Bakit ba tayo nandito? Kasi since hindi pa kami dito nakatira, no, kakatapos lang nito, wala pang mga gamit masyado. So, iniintay ko yung magdi-deliver ng kama namin. Kaya ako nandito ngayon. Hindi ko alam kung anong oras sila pupunta. Basta sabi nila papunta na daw sila. So, ito pare, no? Kaya hindi pa ako dito nakatira kasi wala pa tong kuryente. At saka wala pang internet, tubig pa lang. Kaya wala, iniintay namin matapos lahat yun bago kami makalipat dito pare. Pero sa ngayon, wala pa talaga. Kaya, so yun no, saan natin pag-usapan to? Tara, pag-usapan na natin yung gusto kong pag-usapan. Okay pare, so dito tayo sa terrace mag-usap, no? Kasi dahil wala pang gamit, ma-eco pa, no? Dito tayo sa terrace pare. Ito yung pinaka-favorite kong place pare. No? Lugar dito sa bahay, terrace. Ay, matawag dito, balcony, terrace. Ayan, no? Tanaw mo yung labas. Yan, tanaw mo yung yan. Tapos dito pare, no? Dito yung parang ano ko dito, parang inuman session, no? Pag may tropa dito. So, yun. Pag-usapan na natin to. Itong anime na to pare, hindi ko sinasadyang panoorin talaga to eh. Ang nangyari lang nun, nagbubuhat kasi ako sa bahay, no? Pero habang nagbubuhat ako, gusto ko kasi na may pinapanood, no? Na at the same time, yung pinapanood ko hindi masyadong, alam mo na, hindi ka masyadong mag-iisip. Basta may nagpi-play lang dyan sa background. Yun yung plano ko. So, nagbubuhat ako, set up na ako. Nakita ko yung Netflix, binuksan ko yung Netflix. Nakita ko, newly added, no? Yung solo leveling na anime. So, yan, nagpi-play na siya, no? Habang nag-workout ako. So, ini-introduce na yung bida natin. Sabi dito, itong bida na to, siya ang pinakamahinang hunter dito sa mundo na to. So sabi ko, nako, ito na naman, typical na anime na naman na may pinakamahinang bida. So hunter sila dun sa mundo na yun pare, which is, bakit sila hunter? Kasi dito sa mundo na to, sa mundo ng anime na to, may mga nagsasamon na portal. Ano yung portal na yun? Sa loob ng portal pare, may mga monsters. Okay? So, kailangan ng mga hunters para pumasok sa loob, no? At patayin yung mga monster doon at yung boss. Okay? Kasi pagka nagstay lang na open yung portal pare, yung mga monster doon lalabas sa tunay na mundo. Which is, siyempre, ayaw nila mangyari dahil maraming inosenteng tao mapapahamak. So, kailangan ng mga hunter. So, yun yung pinaka setup nung anime na to, no? Pumunta sila sa mission, no? Pumasok sila sa isang portal na ang sabi dun sa yung mga portal pare, may mga rankings din eh. May mga rankings din. So itong portal na pinasukan nila, dapat ito yung pinakamahinang portal. Okay? Ano lang to, rank, ang alam ko rank C o rank D ata tong portal na to. So kayang-kaya to ng mga baguhan na hunter. Okay, so pumunta sila doon, nung binanilang nila, pinatay nila yung mga maliliit na monster, mga goblin pa ata yung kalaban nila doon. Diba? Yun yung sa anime, pinatay nila, no? Now, nagtataka sila, bakit hindi pa rin nagko-close yung portal? Bakit nandun pa rin sila sa loob? Naglakad-lakad sila, no? May nakita silang malaking pintuan pare, malaking pintuan na nakakatakot, nakaka-intimidate, pero pinasok pa rin nila, no? Ito na bro. Pagpasok nila dito sa malaking pintuan na to pare, pinalibutan sila ng mga, sabihin natin na sobrang malalakas na monster. Mga knight yung itsura, mga knight, malalaki. Tapos may nakaupo doon na parang yun yung boss nung room na yun eh.
Nung nakaupo siyang ganyan, tapos may tumitira ng mga laser. So, ano ko na lang, no? Simplify ko na lang yung kwento. Napatay sila doon pare, nadurog silang lahat, karamihan sa kanila ng mga pumasok doon kasama nung bida pare namatay. Ang huling natira is yung bida natin, yung pinakamahina. So na-realize niya doon pare na wala talaga siyang laban, no? Pumapalag pa siya pero talagang wala siyang laban, bro. Naputol na yung ano niya, naputol na yung dito niya, yung kamay niya, yung arms niya, patay. Tapos nung nakahiga na siya diyan, nakailata na siya, wala na siyang laban talaga. Na-realize niya na sobrang hina niya, wala siyang kakwenta-kwenta, gusto niya pang mabuhay. Yun yung mga last thought niya. Tapos nung tatagay na siya, no, yung last na palo sa kanya, pak! Nag-blackout. Nagising na lang siya pare sa hospital. Ito na yung medyo, sabi ko, nagiging interesting na tong movie. Anime na to, no? Nagising siya sa hospital. Ang sabi ko, baka panaginip lang yung nangyari sa kanya. Pero hindi bro, kasi chinek niya yung paa niya. Nandun pa yung paa niya na dapat naputol na. Yung arms niya, kumpleto rin. Tataka ngayon siya, bakit? So hindi pala totoo nangyari, ganito, ganyan. Bakit buo yung katawan ko parang walang nangyari sa akin? Pumasok yung mga investigador nung nangyari. Ang sabi, totoo yung nangyari, no? Talagang pumasok sila sa portal, marami namatay sa kanila. Siya lang yung natira. Nakita siyang buo yung katawan niya dun sa portal, dun sa cave. Tinanong siya, have you experienced, no? Siyempre takang-taka yung mga investigador, bakit siya lang yung natira, no? Bakit buhay siya? Tinanong ngayon siya, no? Have you experienced reawakening? Sabi sa kanyang ganun. Sabi ko, okay, no, sa akin na take note ko sa utak ko yung reawakening na yun. Sabi niya, no, wala naman. At usually daw yung mga nagre-reawakening lumalakas, no? Lumalakas. So chinek ngayon chinek yung ranking niya kung tumaas. Hindi, siya pa rin ang pinakamahinang hunter, no? Nung chinek siya, iniscan siyang ganyan. Siya pa rin ang pinakamahinang hunter. Ngayon, wala palang kwenta yung investigasyon. Umalis yung mga nag-iimbestiga, no? Ngayon, ito na pare. Nung umalis na yung nag-iimbestiga, may nag-pop up ngayon pare. May nag-pop up ngayon sa mata niya. Gumanon na siya lang ang nakakita. Parang kumbaga sa Windows, no, may mga computer diyan, may nag-pop up dun sa sa mata niya. Boom, gumanon. Sinasabi ng pop up na to you have a daily goal. Sabi doon 100 push up, 100 sit up, tapos pinapatakbo siya nandun. No, running kilometers ata yung sinabi. So gulat siya, ano tong nag-pop up sa akin? Siguro ito naman si tropa natin, yung bida, wala, patay mali siya lang siya. Sabi niya, ano to? Weird. Hayaan ko na yan, hindi ko gagawin yan. Pagod ako no? Galing pa akong aksidente. Hindi niya pinansin pare, no? Hindi niya pinansin yung nag-pop up na daily goal niya. So, dahil nga hindi niya pinansin, natulog siya pare, di ba? Tulog siya. Ngayon, dahil hindi niya pinansin yung daily goal niya, nag-pop up, may bagong nag-pop up ngayon. No? Habang natutulog siya, may bagong nag-pop up. Sabi, you have failed to do your daily goal. Here's your penalty. May penalty nung hindi niya ginawa yung goal. Ngayon, ang penalty niya pare, sinamon siya, no? Biglang nag-teleport siya dun sa isang lugar na may mga malakas na monster na hindi niya kaya Yung mga parang, ang itsura parang mga dragon, no? Nandun sa desert. Ang sabi, ito ang penalty mo, you have to survive 1 hour, no? So takot na takot siya, no? Kailangan niya mag-survive ng 1 hour. So wala siyang ginawa, takbo siya ng takbo, hinahabol siya, pagod na pagod siya pare to. Pero at the end of the day, nag-survive siya doon pare, nag-survive siya. Doon niya na na-realize na, teka, hindi pala okay na hindi ko gawin yung daily goal ko, na may mangyayaring penalty. So doon pa lang pare, no? Doon na pumasok sa isip ko pare na itong anime na to. Ito yung pinag-uusapan natin pare in terms of itong mga pinag-uusapan natin in terms of yung mga self-improvement natin, no? Yung reawakening na tinatawag nila dun sa anime, bro. Yun yung parang in real life natin dito sa tunay na mundo natin. Nahalintulad ko siya, bro. Nahalintulad ko siya sa red pill moment. Pagka sinabi mong red pill ka, nagising ka na sa katotohanan. Yun yung
parang nire-represent ng reawakening dun sa solo leveling. Kasi, after niya mag-reawakening bro, no, nagpa-pop up na may mga nagpa-pop up na ngayon na daily goals sa buhay niya. Which is pagka nagkaroon ka ng red pill moment, di ba? Nagka-red pill moment ka. Diyan mo na marirealize na may mga dapat kang gawin eh. Di ba? Dapat may mga goals ka na eh. Di ba? Pagka pumasok ka dyan sa red pill moment na yan. Di ba? Kailan siya pumasok sa reawakening? Kung nakikinig kayo sa kwento ko. After niya magkaroon ng near-death accident, di ba? Nung pinapatay na siya ng mga monster, nung pinatay siya ng monster, saka siya nagkaroon ng reawakening. Kailan tayo pumapasok sa red pill moment? Kailan mo na-realize man, may kulang ako, kailangan ko mag-improve? Kailan? Diba? Pag mayroon tayong problemang sobrang nasaktan tayo, diba? Number one example dyan is heartbreak. Pumapasok yung red pill moment pag naloko tayo, heartbreak tayo. Yun yung nire-represent dun sa anime na yun, bro. Nung na-reawakening na siya, bro, ano yung equivalent nun sa mundo natin, di ba? Pagka naging red pill ka na, anong mga kailangan mo nang gawin? Marirealize mo na may mga goals ka. Di ba? So, yun yung nirepresent nung may nagpa-pop up na sa kanya na kailangan mo gumawa ng 100 push-up, 100 sit-ups. Di ba? Pag hindi mo ginawa to, may consequences. Di ba? Alam natin yan. Pagka nagkaroon ka ng red pill moment or nagising ka na sa katotohanan, kailangan gumawa ng goals. Kasi pag hindi mo ginawa yung mga goals mo, mangyayari ulit yung heartbreak na encounter mo noon. Yun yung sinabi yun yung pinakita ng anime na yun. Pag hindi mo ginawa tong goals, 100 push-up, 100 sit-up, anong nangyari sa kanya? Kinonsequence kaagad siya ng system. Dinala agad siya dun sa mga monster na malalakas na kailangan niya mag-survive. Diba? Ang ginanda lang nitong show na to, yung anime, is pinaramdam kaagad sa kanya yung consequences agad-agad. Pero sa totoong buhay pare, mas mahirap. Kasi hindi mo kaagad mararamdaman yung consequences pag hindi mo ginawa yung goals mo eh. Kailan mo mararamdaman? Huli na ang lahat, bro. Di ba? Minsan, ang hirap ng bumawi. No? Ang hirap ng mabumawi pagka naramdaman mo na yung consequences ng hindi paggawa ng mga daily goals mo sa buhay. Di ba? Kaya yung sabi ko, itong gumawa ng anime na to, feeling ko, may pagka red pill, pumasok to sa red pill moment o red pill aware to eh. Itong gumawa ng solo leveling na to. Kasi talagang pinakita doon bro yung mga pinag-uusapan natin dito. Okay? So now, moving forward, ginawa niya yung mga goals niya, no? Ginawa niya yung mga goals niya, lagi siya nag-100 push-up doon sa anime na yun. Now, ginawa niya yung mga goals niya, no? Pumasok ngayon siya sa nung ginagawa niya yung mga goals niya, 100 push-up siya, pumasok ngayon siya sa isang portal. Napansin niya pare na parang, teka, parang hindi na ako takot. No? Parang ang dali ng patay na itong mga monster na to. Makikita mo doon pare, nagkaroon siya ng confidence nang hindi niya namamalayan, pare. Di ba? Which is, in real life, sa totoong buhay natin, nangyari yun eh. Di ba? Napapansin mo na lang, pagka nag-self-improvement ka na, napapansin mo na, teka, parang sumaswabe yata yung diskarte ko sa buhay. Parang nababawasan yata yung problema ko. Yun eh. Di ba? Na pagka ginagawa mo talaga yung mga dapat mong gawin bilang lalaki. Health, workout, money making, diskarte, strong mindset. Napapansin mo pare, sumaswabe yung buhay. Sumaswabe talaga. No? Yun yung naramdaman niya nun. Yung pumasok siya sa portal, sabi niya parang dumadali yung mga monster. Parang, di ba? Ang ginanda pa ng anime, hindi ka agad, alam mo yun, pinapakita talaga na nare-realize niya na parang dumadali. Yun yung gusto ko doon sa anime. Pinapakita talaga na, teka, alam na, unti-unti niya nakikita yung pagbabago. Diba? Which is hindi pinapakita sa ibang anime. Dito, pinapakita talaga na unti-unti niya nare-realize na nagbabago siya. At yun din yung pwede nating i-relate sa totoong buhay. Unti-unti mo talaga mapapansin yan, bro. No? Ito pa, no? Nung nag-i-improve na siya, gumaganda na yung katawan niya, pare. Pinakita doon, gumaganda na yung katawan niya, nagbago yung itsura niya, lumakas yung tindig niya from magpapakita na lang ako ng picture diyan, ha. From mahinang itsura, gumanda yung itsura niya, umayos. Nagugustuhan na siya ng mga chicks, pare. Doon sa anime pinakita talaga na pinag-uusapan na siya ng mga chicks. May time pa ron na hiningi yung number niya ng chicks. Tapos siya, dahil
humble siya kasi galing siya sa mahina eh. No? Hindi niya pa totally napapansin yung potential niya. Nagtaka siya ngayon, sabi, bakit hiningi yung number ko? Bakit? Diba? Bakit hiningi yung number ko? Oh well, ayaw mo na. Pinabayaan na lang niya. No? Ito pa yung isang nire-represent nung ano na yun, sa totoong buhay pare. Pag tinatahak mo tong self-improvement na to, huwag kayong magsawa agad. Kasi maraming bumibitaw eh. No, kunyari, walang makitang result sa workout niya, walang makitang result sa pag-adapt niya ng mga mindset. Hindi nyo agad-agad mapapansin yan kasi bro. No? Alam nyo unang makakapansin yan, yung mga taong nakapaligid sa inyo. Okay? Kaya keep on doing it. No? Kung wala kayong makitang result, akala mo lang yun. Kasi hindi mo talaga agad-agad makikita yun eh. No? Makakakita nun eh, yung mga tao sa paligid mo. Diba? Kasi sabi nga natin, lagi natin pinag-usapan dito na kung ano yung mga pinapasok mo sa katawan mo, sa isip mo, nailalabas mo yan. No? Nailalabas mo yan. No? Kaya hindi talaga ikaw makakapansin yan. Yung mga tao sa paligid mo. Mapapansin mo na lang na dumadali ng kausap yung mga chicks. No? Minsan may mga tumitingin na sa'yo. Kasi nag-i-improve ka eh. No? So, yun yung reason pare kaya bakit gusto ko pag-usapan tong anime na to. Kasi hindi ko siya sinasadyang panoorin. Pero, nakarelate ako ng sobra sa kanya. No? Parang pinatunayan nun no, na talagang life, no? Yung life natin pare is like a video game talaga eh. No? Hindi ka mag-i-improve kung hindi ka rin mag-i-improve talaga kung wala kang gagawin. Kailangan talaga may gagawin ka and start with something na kaya mo muna eh. Like katulad nga nun dun sa show na yun, pinakita rin dun na nagle-level up siya kasi pumapatay siya ng mga mahihinang monster hanggang sa lumalakas siya ng lumalakas, malalakas na rin yung mga tinitira niyang mga monster. Hindi ba lagi natin pinag-usapan yan dito? Wala kang confidence, diba? Try mo muna sa mga chicks na hindi mo trip, diba? Mababaw yun, pero ano yun eh, kumbaga parang experience yun eh, diba? Na pwede mong i-relate sa lahat na ng bagay, diba? Para malaman mo mag-business, mag-start ka ng maliit na business para malaman mo yung pagpapatakbo. Diba? Pagka na nagamay mo na yun, expand mo yung business mo, expand ka ng expand. Di ba pare? No. Sa isang maliit na bagay, pwede mong i-relate yan sa lahat na ng bagay. Okay? So, ang pinaka-punto ng video na to pare is mag-uumpisa ka talagang mahina eh. Mag-uumpisa ka talagang mahina, mag-uumpisa ka talagang zero. Katulad nung sa anime na yun. Nakalimutan ko yung pangalan niya, may pagka-Korean kasi yung bida dun sa solo leveling. Pero mag-uumpisa ka talaga sa zero. At marirealize mo talaga na may kailangan kang gawin, may kailangan baguhin sa sarili mo pag dumaan ka na sa heartbreak, sa isang problemang wawasak talaga sa iyo. Pero wag mo nang hintayin yun. Wag mo nang hintayin yung heartbreaking or yung matinding problema na yun para magbago ka eh. Ngayong nanonood ka sa video ko, ngayon palang kailangan mong ma-realize bro na dahil aware ka na sa mga ganitong bagay, kailangan may gawin ka na bro. May gawin ka na. Kailangan mag-umpisa ka na habang wala pa yung wag mo nang hintayin yung heartbreak moment na yun bro. No? Start doing those yung mga foundation natin bilang lalaki. Fitness, yung fitness mo, yung money making mo, yung mindset mo, yung mentality mo pare. Okay, maganda matakil niyo yung tatlo na yun. Kompleto yun bro. Okay? Kailangan matakil niyo yun. For sure magiging effective kayo na lalaki talaga. I'm sure marami rin talagang babae magdedesire sa inyo. Plus na lang yung babae pero yung mga goals na makukuha mo when you're doing that is yun talaga eh. Yung girls bonus na lang yun. Pero mo may effective ka na katawan, may effective ka na utak, diba? May effective ka na financial. Punta pare, unbeatable ganun bro. No? Unbeatable ganun. So, yeah pare, yun yung point ng video na to. I suggest kung gusto nyo rin panoorin yung solo leveling, nasa Netflix siya pare, no? Natuwa lang ako doon, natuwa lang ako sa anime na yun, no? Pero yeah, that's it for me guys. Leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. Comment, suggestion, iwan nyo sa babayan. Check
Huwag nyo kalimutan na i-check yung Shopee natin. Nandun lahat ng mga essentials na kailangan nyo. So yeah, that's it for me guys. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.